Isang napakalaking pangyayari ang yumanig sa buong mundo nitong July 17, 2026. Pinalawak ng US ang kanilang air campaign laban sa Iran. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang mga military installation ang tinamaan, kabilang na sa mga target ang ilang tulay at airport sa loob ng Iran. Dahil dito, marami agad ang nagsabi na baka ito na ang simula ng pagbagsak ng Iran. Pero totoo nga ba yon? Kapag ba nasira ang mga tulay at airport ng isang bansa, ibig bang sabihin ay malapit na itong gumuho? Sa video na ito, susuriin natin kung bakit kahit malaking dagok ang naging pag-atake ng Amerika, hindi pa rin sapat ang pagkawasak ng ilang tulay at airport upang tuluyang pabagsakin ng Iran. Sa modernong digmaan mga kaibigan, hindi lang mga sundalo ang target. Mas mahalaga kung ang target ay pagpapahina sa kakayahan ng kalaban na gumalaw. Ang mga tulay ang nagdurugtong sa iba't ibang lungsod, military bases at supply routes. Dito dumadaan ang mga truck na may dalang armas, missiles, gasolina, pagkain at iba pang mahalagang kagamitan para sa hukbo. Samantala, ang mga airport ay hindi lamang ginagamit para sa mga sibilyan. Mahalaga rin ang mga ito sa military logistics. Dito maaaring dumating ang mga emergency supplies, kagamitan at maging ang ilang military aircraft depende sa sitwasyon. Kapag bumagal ang transportasyon ng isang bansa, mas mahihirapan itong mabilis na maglipat ng mga tauhan at kagamitan. Kaya sa pananaw ng military planners, malaking epekto ang pagsira sa transport infrastructure. Pero ang tanong, bakit hindi pa rin ito ikakabagsak ng Iran? Dito pumapasok ang isang napakahalagang punto. Ang Iran mga kaibigan ay hindi maliit na bansa. Isa ito sa pinakamalalaking bansa sa Middle East. Napakalawak ng teritoryo nito at napakarami nitong highway, provincial roads, railway network at iba't ibang airport. Ibig sabihin, kung may isang tulay na masira, kadalasan ay may alternatibong ruta pa rin. Kung may isang airport na hindi magamit, maaari pa ring ilipat ang operasyon sa ibang paliparan. Hindi nakasalalay ang buong bansa sa iisang tulay o iisang airport lamang. Isa pang dahilan kung bakit hindi madaling bumagsak ang Iran ay matagal na silang naghahanda sa posibilidad ng ganitong uri ng pag-atake. Sa loob ng maraming dekada ng sanctions, tensyon at banta ng digmaan, inaasahan na ng Iran na maaaring targetin ang kanilang infrastruktura. Dahil dito, nagkaroon sila ng iba't ibang alternatibong supply routes, dispersed military bases at ilang underground facilities upang hindi madaling maparalyze ang kanilang operasyon. Kaya kahit may mga nasirang tulay at airport, hindi ibig sabihin na tumigil na ang buong kakayahan ng Iran. Isa sa pinakamalaking maling akala ng maraming tao ay kapag may malawakang pambobomba, automatic na raw babagsak ang gobyerno. Sa totoong buhay, hindi ganun kasimple ang digmaan. Sa kasaysayan, marami ng bansang nakaranas ng matinding pambobomba sa kanilang infrastruktura. Ngunit nagpatuloy pa rin ang kanilang operasyon sa loob ng maraming buwan o maging maraming taon. Ang pagkawasak ng ilang tulay at airport ay maaaring magdulot ng malaking abala. Ngunit hindi ito otomatikong nangangahulugan na guguho na ang buong estado. Ngayon, itanong natin ang isang napakahalagang tanong. Kung kaya namang bombahin ng Amerika ang iba't ibang target sa Iran, bakit hindi na lang nila bombahin ng bombahin hanggang bumagsak ang bansa? Parang simple lang ang sagot, di ba? Pero sa realidad ng modernong digmaan, hindi ganun ang nangyayari. Ang airstrike ay napakahalaga dahil kaya nitong sirain ang mga piling target at pabagalin ang kakayahan ng kalaban. Ngunit iba ang pagpapahina sa kalaban at iba rin ang tuluyang pagkatalo nito. Kapag ang isang bansa ay may malaking teritoryo, maraming base militar at iba't ibang alternatibong supply routes, mahirap itong maparalyze sa pamamagitan lamang ng pambobomba mula sa himpapawid. Maaaring masira ang ilang infrastruktura, ngunit kadalasan ay may paraan pa ring ipagpatuloy ang operasyon. Isa pang mahalagang bagay na dapat maintindihan natin ay hindi lamang mga tulay ang ginagamit sa transportasyon. May mga secondary roads, provincial highways, railway lines at iba pang ruta na maaaring gamitin bilang alternatibo. Sa panahon ng digmaan, normal na bahagi ng military planning ang paghahanap ng ibang daanan kapag may nasirang infrastruktura. Oo, mas magiging mabagal ang biyahe, tataas ang gastos, mas magiging komplikado ang logistics. Ngunit ang mabagal ay hindi katumbas ng tuluyang paghinto. Ito ang dahilan kung bakit kahit malaking pinsala ang naidudulot ng airstrikes, hindi agad bumabagsak ang buong sistema ng Iran. Marami rin ang nagtatanong kung legal ba ang pambobomba sa mga tulay at airport. Ang sagot dyan mga kaibigan ay nakadepende sa kung paano ginagamit ang mga ito. Sa ilalim ng International Humanitarian Law o Law of Armed Conflict, maaaring maging lehitimong target ang isang infrastruktura
kung ito ay nagbibigay ng epektibong suporta sa operasyong militar ng kalaban. Halimbawa, kung ang isang tulay ay ginagamit ng Iran upang maglipat ng mga sundalo, armas o military equipment, maaari itong ituring ng military objective. Ganito rin ang prinsipyo sa mga airport. Kung ang isang airport ay ginagamit ng Iran para sa operasyong militar, maaari itong maging target sa ilalim ng batas ng digmaan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na pwedeng bombahin ng kahit ano. Nananatili ang obligasyon ng mga naglalabang panig na iwasan hanggat maaari ang labis na pinsala sa mga sibilyan at sa mga infrastrukturang walang direktang gamit sa military operations. Kung may aligasyon na lumampas sa mga limitasyong ito ang isang pag-atake, maaari itong maging paksa ng international na investigasyon at legal na pagsusuri. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan, wala pang pampublikong ebidensyang inilabas ang US na nagpapatunay na ang bawat tulay at airport na kanilang binomba ay aktwal na ginagamit ng Iran para sa military logistics. Dahil dito, nananatiling pinagtatalunan ang legalidad at military justification ng ilang target. Kung ganito ang sitwasyon, bakit hindi na lang sirain ng Amerika ang lahat ng tulay at airport ng Iran? Una mga kaibigan, paulit-ulit ko na itong sinabi sa inyo, napakalaki ng Iran. Hindi praktikal na sirain ang bawat infrastruktura sa isang bansang ganung kalawak. Pangalawa, ang ganitong operasyon ay nangangailangan ng napakalaking resources, maraming aircraft, napakaraming precision weapons, at mas mahabang panahon ng operasyon. Pangatlo, habang tumatagal ang digmaan, tumataas din ang panganib ng mas malawak na paglala ng labanan at mas maraming sibilyang maaapektuhan. Kaya sa halip na sirain ng lahat, mas madalas na pinipili ng mga militar ang mga target na sa tingin nila ay may pinakamalaking epekto sa kakayahan ng kalaban. Ang tunay na layunin ng ganitong mga airstrike ay pabagalin ang military logistics at dagdagan ng pressure sa pamahalaan ng Iran. Ngunit ang pagpapabagal ay hindi katumbas ng agarang pagbagsak ng isang bansa. Ito ngayon ang pinakamahalagang tanong. Kung hindi sapat ang paggawasak ng mga tulay at airport, ano ba talaga ang maaaring magpabagsak sa isang bansang tulad ng Iran? Ang sagot ay hindi lamang isang malaking pambobomba. Sa kasaysayan, bihirang bumagsak ang isang estado dahil lamang sa pagkasira ng ilang infrastruktura. Mas madalas na ang pagbagsak ng isang bansa ay bunga ng kombinasyon ng maraming factors na sabay-sabay na nangyayari. Halimbawa, maaaring magkaroon ng matagal na pagkaubos ng kakayahang magsagawa ng military operations, matinding krisis sa ekonomiya, kakulangan ng mahahalagang supply, pagkawala ng kakayahan ng pamahalaan na magpatakbo ng mga institusyon, o malawakang kaguluhan sa loob ng bansa. Kapag nagsama-sama ang mga ito, mas malaki ang posibilidad na humina ang estado. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi madaling maparalyze ang Iran ay ang kakayahan nitong umangkop sa matagal na pressure. Sa loob ng maraming taon, nakaranas na ang Iran ng iba't ibang economic sanctions, diplomatic pressure, at mga banta sa seguridad. Dahil dito, maraming bahagi ng kanilang sistema ang unti-unting inangkop upang makapagpatuloy kahit nahaharap sa matinding hamon. Hindi ibig sabihin nito na walang epekto ang mga airstrike ng US. May epekto ang mga ito sa ekonomiya, transportasyon, at operasyon. Ngunit ang pagkakaroon ng epekto ay iba sa agarang pagbagsak ng buong bansa. Ito ang isa pang kinatatakutan ng maraming eksperto. Kung patuloy na tumitindi ang mga pag-atake, may panganib na lumawak pa ang labanan. Kapag mas maraming target ang inaatake at mas tumitindi ang gantihan, tumataas ang posibilidad ng mas malawak na krisis sa rehiyon. Gayunpaman, hindi natin maaaring ipagpalagay kung ano mismo ang susunod na mangyayari. Ang magiging direksyon ng sitwasyon ay nakadepende sa mga magiging desisyon ng mga bansang sangkot at sa mga diplomatic efforts na maaaring magpababa o magpataas ng tensyon. Sa panahon ngayon, napakabilis kumalat ng impormasyon. Kapag may isang video ng nasirang tulay o airport, madaling isipin na gumuho na ang buong bansa. Pero ang totoo, iisang bahagi lamang yun ng mas malawak na sitwasyon. Ang isang bansa tulad ng Iran ay binubuo ng napakaraming infrastruktura, institusyon at sistema. Kaya hindi sapat ang pagtingin sa isang viral na larawan o video upang masabing malapit nang bumagsak ang Iran. Mahalagang tingnan ang kabuuang larawan at hindi lamang ang isang pangyayari. Ang pinakamahalagang aral dito ay ito. Sa modernong digmaan, hindi nasusukat ang tagumpay sa dami ng nawasak na tulay o airport. Mas mahalaga kung paano naapektuhan ang kabuuang kakayahan ng bawat panig na ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon, suportahan ang kanilang populasyon at gumawa ng mga desisyong pampulitika at militar. Kaya kahit seryoso ang naging airstrikes noong July 17, 2026, hindi sapat ang impormasyong yun lamang
upang sabihin na babagsak na ang Iran. Ang magiging direksyon ng labanan ay nakasalalay sa maraming factors na sabay-sabay na gumagalaw. Kayo naman ang magsabi, sa tingin ba ninyo, sapat na ba ang ganitong mga airstrike upang pilitin ng Iran na baguhin ang kanilang mga hakbang? O naniniwala kayong mas matagal at mas komplikado pa ang magiging takbo ng sitwasyong ito? I-comment ninyo ang inyong opinion sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang malalim nating pagsusuri, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating YouTube channel, at mag-follow ka na rin sa Facebook page natin para lagi kayong updated sa mga pinakamahalagang balita at pagsusuri sa mundo. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod nating video.